Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Iniba lamang po namin ang mga tunay na pangalan sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Maaga pa lamang ay nagtungo na agad si Takyo sa bahay ng kanyang kumpare. Isa kasi siya sa 5 tutulong upang kumatay ng baboy roon. At dala-dala ni Takyo ang kanyang matalas na itak upang ipanghiwa sa karne ng baboy na kakatayin nila mamaya. Isang baboy lang naman yun, pero may kalakihan. Debo kasi ng anak ng kanyang kumpare. Ang kumpare niyang si Benben. Gaganapin niyon mamayang gabi. Kung kaya't ngayong umaga pa lamang ay kakatayin na nila ang baboy upang maluto agad bago pa magsipagdatingan ang mga bisita. Ang kaugalian sa Romblon ay hindi kumpleto ang pagkakatay nang walang kasamang inumin. Yun kasi ang nagpapagana sa kanila habang nagtatrabaho. At syempre, kasama na roon ang kanilang pahambugan na kwentuhan at sinasamahan pa ng mga tumataginting na halakhakan. Hindi nila alintana ang pagod dahil masaya nilang ginagawa ang pagkakatay. Buhay pa rin sa Romblon ang diwa ng bayanihan. Kaya naman, habang naroroon sila sa likod ng bahay, habang hinihiwa at pinipira-piraso ang mga karne ng baboy, ang ilan ay abala sa pagkakabit ng mga dekorasyon sa harap ng bahay kung saan gaganapin ang kainan at kasiyahan mamayang gabi. Hindi naman masyadong marami ang mga imbitadong bisita. Tanging mga piling kaibigan lamang ng debutante ang kasali sa kasiyahang iyon. Halos mga kaanak at kapitbahay ang mga dadalo. At dahil nga abala ang bawat isa sa kani-kanilang mga toka, hindi na nila namalayan na hapon na pala. Parang ang bilis lang ng oras. At isa-isa na ngang nagsipagdatingan ang mga kaibigan ng celebrant at ganun din ang kanilang mga kapitbahay at ang kanilang mga kamag-anakan. At eksaktong 6:00 ng gabi, sinimulan na ang birthday party. Sinimulan ito sa isang panalangin hanggang sa magtuloy-tuloy ito at idaos na ang daloy ng programa. Nang matapos ang programa, nagsimula na kumain ang lahat. Pagkatapos ng kainan, ang iba ay nagpasya ng umuwi. Lalo na ang mga kaibigan ng debutante. Malalayo pa kasi ang bahay ng mga ito.
May mga nagpaiwan din naman. Ilang kapitbahay at ilang mga kamag-anak. Nag-aantay pa sigurong ipagbalot ng mga natitirang ulam. Samantala, mula sa di kalayuan ay nag-uumpukan sa bilog na mesa ang isang grupo ng mga kalalakihan. At kasama roon si Takyo. Nag-iinuman sila habang nagbibidyoke. Halatang lasing na sila sapagkat simula pa kaninang umaga ang kanilang inuman. Habang palalim na ng palalim ang gabi, ay unti-unting umuuwi na rin ang mga bisitang nagpaiwan kanina. Hanggang sa sila-sila na lamang ang natitira roon. Madaling araw na nang matapos ang kanilang inuman. Pipigilan pa sana ni Benben ang kanyang kumparing si Takyo na doon na sana matulog at maghintay na lamang ng liwanag bago umuwi sa kanila. Subalit, hindi na nagpapigil pa si Takyo. Malayo-layo rin ang kanyang bahay at may madadaanan pa siyang mga puno ng kawayan. Bali-balita sa lugar na yun na mayroon daw mga elementong nagpaparamdam doon. At tinatawag nila itong bahoy sa salita ng mga taga-Romblon. Yun yung mga espiritong may kakahayang manakot na mga dadaan doon. Tanging maliit na flashlight ang naging tanglaw ni Takyo sa kanyang dinaraanan. Hindi siya matatakotin at sanay naman siyang umuwi ng madaling araw, lalo na noong binata pa lamang siya, galing sa bailehan o sa sayawan. At habang binabaybay ni Takyo ang tahimik na daan, ay wala naman siyang ibang naririnig maliban lamang sa huni ng mga kulisap. Pasuray-suray man ang kanyang lakad, dala ng kalasingan, ay kaya pa naman niyang makaabot sa kanilang bahay. Kahit na paminsan-minsan, ay nadadapa na siya. Hanggang sa makarating na siya sa kawayanan. Kahit lasing, ay naramdaman ni Takyo na biglang umiba saglit ang ihip ng hangin. Biglang nagsipagtayuan ang kanyang mga balahibo dahil na rin siguro dala ng malamig na hangin. O kaya naman meron talagang gustong maglaro sa kanya ng mga oras na yun. Hindi nagdalawang isip si Takyo at agad hinawakan ang kanyang itak. Hindi siya mag-aalinlangan na tagain kung may ibang nilalang man na magtangkang harangan siya sa kanyang dinaraanan. "Mabas ka! Harapin mo ako!" Sambit pa ni Takyo. At sa hindi kalayuan
Kahit medyo nanlalabo na ang kanyang paningin, dala ng mga nainom na alak, ay nahagip ng kanyang hawak-hawak na flashlight ang isang maitim at malaking baboy. At mukhang galit na galit ito sapagkat nagbabaga ang mga mata nito. At naglalaway ang bibig. Tila parang gustong gusto ng mga gat ng tao. Biglang nawala ang kalasingan ni Takeo. Inihanda niya ang sarili sa nakaambang panganib. Ano't ano man ang mangyari, ay nakahanda siyang lumaban. Batid niyang hindi ito ordinaryong baboy. At sa kanyang hinuha, ito siguro ang bahoy. Hindi niya inalis sa mukha ng baboy ang ilaw ng dalang flashlight at ang kanyang kabilang kamay ay doon nakahawak ang itak na hinugot niya mula sa lalagyan nito. Sa isip-isip ni Takeo, kapag sinugod siya ng baboy, ay uunahan niya na ito ng taga bago pa siya masunggaban. At ganun na nga ang nangyari. Sumugod yung dambuhalang baboy at mukhang desidido itong lapain siya ng buong buo. Sa isip-isip ni Takeo, tatagay niya ang baboy sa leeg upang mapuruhan agad. At nang akma ng lulundag ang malaking baboy, ay siya namang pagtaas ng itak ni Takeo. Ang itak ni Takeo na yun ay medyo nangingintab. Lalo pat pag nahahagip ng ilaw ng flashlight. At dahil doon, ay bagyang nasilaw ang mga mata ng baboy kung kaya't napalingon ito. At imbis na sa leeg, ay natamaan ni Takeo ang baboy sa pisngi. Nasugatan ng hayop sa kanyang pisngi. Nasugatan ni Takeo ang hayop. Kitang-kita niya ang pahabang sugat. At doon na sumirit pa ang dugo. Bumagsak ang baboy at natumba sa lupa. Ngunit mabilis din itong tumayo. At agad-agad tumakbo palayo sa kanya. Naglaho na ang kalasingan ni Takeo dahil sa nangyari. At mabilis na siyang naglakad pa uwi. Bagamat nakaramdam ng takot, ay buong buo pa rin ang loob ni Takeo ng gabi na yun. At patingin-tingin pa ito sa gilid at nag-aabang sa maaaring nakaambang na panganib. Kinaumagahan, balitang-balita na may isang matandang babae raw na nadulas sa kanilang kaingin ng nakaraang gabi habang binabantayan ang kanilang maisan. Kaya naman,
Napadaustos daw ang matandang babae mula sa taas ng dalisdis ng kaingin hanggang sa baba. Ang kaingin na yun ay maraming mga bato at mga putol na kahoy na siguradong maglilika ng sugat sa katawan ng matanda. Dinala raw agad ang matanda sa kakilala nitong manggagamot. Ngunit ang tanging sugat lang nito ay isang pahabang sugat sa pisngi. Malalim yun na tila gawa ng isang napakatalim na bagay. Ang manggagamot daw na tumingin sa sugat ay hindi kumbinsido sa kwento ng matanda na galing umano sa matulis na bato ang sugat na yun. At isa pa, kung totoong dumaos-dos ang matanda sa batuhan, bakit wala ito kahit ni isang galo sa katawan? At nang nakarating ang balita kay Takyo tungkol sa matandang babae, mas pinili na lamang niyang manahimik na lang. Pero sa kanyang isip-isip, alam niyang siya ang naglikha ng sugat na yun sa matandang babae. Ang sugat na yun ay isang patunay na ang baboy na yun na kanyang nakaengkwentro kagabi at ang matandang babae ay iisa. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin, maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang po i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po. Din po sa may Tagig. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Acelar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.